Ang peripheral neuropathy ay isang nakakainis, masakit, at kung minsan ay nakakapagpahina na kondisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ngayon, kung isa ka sa mga taong yon, ipinapangako ko sa iyo na kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Makakatulong sa iyo ang video na ito, kung may pagkakataon na pabagalin ang pag-usad ng iyong neuropathy, pigilan ang pag-usad, baligtarin ang pag-usad, o kahit tuluyang baligtarin ang iyong neuropathy, narito ang sagot sa video na ito. Ang peripheral neuropathy ay napakalaganap kaya tinitiyak kong ilang sa iyong mga kaibigan at kamag-anak ay nakaranas na nito. Ang peripheral neuropathy ay pinsala sa mga nerbiyos sa labas ng utak at gulugod. Madalas itong nagdudulot ng pamamanhid, pamumuro, pananakit, o kahinaan, na karaniwang nagsisimula sa mga kamay o paa. Ito ay resulta ng naputol na komunikasyon sa pagitan ng sentral na sistema ng nerbiyos at ng natitirang bahagi ng katawan. Kaya't pakiusap, isaalang-alang mong ibahagi ang video na ito dahil ang panunood nito ay maaaring makatulong sa isang tao na maunawaan ang mga ugat na sanhi ng peripheral neuropathy. At sa kaalamang yun, maaari na nilang simulan na pabagalin ang pag-usad nito, baligtarin ito, o kahit na pagalingin ito. Una, alisin muna natin ang mga bagay na tiyak na hindi makakatulong. Dahil gumagastos ang mga tao araw-araw sa mga produktong ipinopromote para sa peripheral neuropathy. At ibibigay ko sa iyo ang maikling listahan ng mga bagay na sayang lang sa pera. Maaari mong isave ang iyong pera. Hindi mo na kailangang bilhin ang mga ito kailanman dahil hindi naman nila tinutugunan ang ugat ng neuropathy. Sasayangin lang nila ang pera mo, at hindi nila aayusin ang kahit ano. Una, anumang ipinapahid mo sa labas. Kaya kung mayroon kang peripheral neuropathy sa iyong mga paa, mga daliri sa paa, o mga binti, at may nagbebenta ng cream, ointment, lotion, o balm na ipinapahid mo sa iyong balat na sinasabing magpapagaling sa iyong peripheral neuropathy, alamin mong hindi ito gag-ana. Hindi nito sa anumang paraan matutulungan ang iyong peripheral neuropathy. Kalokohan yan, sayang lang yan ng pera, hindi yan kailanman makakatulong. Pangalawa, nakita ko na talagang may mga kilalang doktor at eksperto na nagsasabing dapat mong bawasan ang iyong pagkonsumo ng asin. May iba namang nagsasabing dapat mong bawasan ang iyong pagkonsumo ng saturated fat. Hindi lamang walang pananaliksik na sumusuporta rito, kundi taliwas pa nga ang mga rekomendasyong ito sa aktwal na pisyolohiyang nerbiyos ng katawan ng tao. Kailangan ang iyong mga nerbiyos ng asin at gawa ang mga ito sa taba. Kaya't ang dalawang rekomendasyong ito ay kalokohan. Pangatlo, may ilang tao na nagsasabi, ang pag-inom ng partikular na multivitamin o ng vitamin complex na ito ay magpapagaling sa iyong neuropathy. Hindi yun kailanman gumagana. Maaaring makatulong ng kaunti kung may kakulangan ka sa bitamina o mineral. Ngunit kung wala kang alinman sa mga kakulangang yon, hindi yun makakatulong sa iyo. Susunod, makikita mo ang mga pormulang pangsuporta sa nerbiyos na nasa anyo ng kapsula at tableta at marahil pati na rin ng mga shake at pulbos. Isa na namang ganap at lubos na sayang ng pera ito. Hindi mo kailangan ng alinman sa mga bagay na nabanggit ko sa itaas. Hindi talaga makakatulong ang mga ito sa iyong peripheral neuropathy. May ilang gamot na inireseta na makakatulong sa mga sintomas ng peripheral neuropathy tulad ng pagsusunog, pangangati, pananakit, kirot, at pamamanhid. Ngunit hindi nila tinutugunan sa anumang paraan ang ugat ng problema. At bawat isa rito ay may mahabang listahan, hindi ng mga posibleng epekto, kundi ng mga malamang na epekto. Magkakaroon ka ng mga epekto kung iinom ka ng isa sa mga gamot na ito. Kasama rito ang Lyrica, Neurontin, Amitriptyline, at saka Tegretol. Karamihan sa mga ito ay mga gamot para sa mga seizure disorder o para sa depresyon o mga mood disorder. At kaya maaari nilang mabawasan ng kaunti ang tindi ng iyong mga sintomas. Ngunit sa anumang paraan ay hindi nila magagamot, mababaliktad, o mapapabagal ang pag-usad ng iyong neuropathy. Ngayon, pag-usapan natin ang listahan ng mga bagay na kilala na nagdudulot ng peripheral neuropathy. At sisimulan ko muna sa mga hindi gaanong malamang. Okay, ito ang isa sa 1,000 o isa sa 100 bagay na maaaring nagdudulot ng ilan sa iyong neuropathy. O sa napakabihirang individual, maaaring ito ang nagdudulot ng karamihan ng neuropathy. Ngunit ito ang pinakabihirang mga sanhi. At hindi ko sinasabing sobrang bihira ang lahat ng ito.
Sinasabi ko lang na malamang hindi ito ang sanhi ng iyong peripheral neuropathy. Kasama rito ang pagkalulong sa alak kung umiinom ka ng alak ng masyadong matagal. Amyloidosis kung ikaw ay sumasailalim sa kemoterapiya, maaari itong magdulot ng neuropatya. Kung mayroon kang nakalalasong antas ng mabibigat na metal na maaaring magdulot ng neuropatya. Porphyria bis automatonia, ang kakulangan sa bitamina B12 ay tiyak na maaaring magdulot ng peripheral na neuropatya. Idiopathic na polyneuropathy. Maaaring alam mo mula sa iba kong mga video sa channel na ito na ang idiopathic ay nangangahulugang hindi natin alam kung ano talaga ang sanhi nito. Pero kahit papaano, naibibigay nila ang isang diagnosis. Paraneoplastikong syndrome, kaya kung mayroon kang cancer sa isang tiyak na bahagi ng iyong katawan, maaari itong magdulot ng ilang peripheral na neuropatya. Ang sakit na Lyme ay isang bihira ngunit kilalang sanhi ng mga peripheral na neuropatya. Sarcoidosis, at pagkatapos ay vasculitis ng maliliit na daluyan ng dugo. Alinman sa mga ito ay maaaring magdulot ng peripheral na neuropatya. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakaraniwang mga sanhi. At ito ang mga dapat mong pagtuunan ng pansin, dahil malamang 70% ng peripheral neuropathy sa buong mundo ay sanhi ng isa sa mga ito. Okay. At sa totoo lang, bumababa talaga ito sa dalawang magkaibang bagay, tatalakayin ko yon pagkatapos kong pangalanan ang listahang ito. Kaya't ang diabetes ay talagang malaking sanhi ng neuropathy pati na rin ang hyperglycemia. At saka pre-diabetes. Kaya ilang taon bago ka magkaroon ng type 2 diabetes, kapag nasa pinakaunang yugto ka pa ng pre-diabetes, maaari ka nang magkaroon ng neuropathy. Sa katunayan, ganoon kung paano maraming tao ang na-diagnose na may type 2 diabetes. Pumunta sila sa doktor at nagsabi, "Doc, sumisilab ang mga paa ko, at hindi ko alam kung bakit." Kaya't ang pre-diabetes ay talagang maaaring magdulot ng peripheral neuropathy. Parehong ang talamak na hyperinsulinemia, na bahagi ng pre-diabetes, at pati na rin ang metabolic syndrome ay maaaring magdulot ng peripheral neuropathy. Matagal at hindi naangkop na pamamaga. Kaya ang matagal na pamamaga ay sanhi ng iyong dieta o ng anumang bagay na pumapasok sa iyong sistema na humahantong sa matagal at hindi naangkop na pamamaga. Ang pamamaga na ito ay maaaring umatake sa iyong maliliit na dulo ng nerbiyos sa iyong mga paa, mga daliri sa paa, mga binti, mga kamay at mga braso, at iba pang bahagi ng iyong katawan. Mga kondisyong autoimmune. At kaya kung malakas ang iyong immune system ngunit nalilito kung saan nagsisimula ang hangganan sa pagitan mo at nang hindi ikaw, maaari nitong simulan ang pag-atake sa iyong mga dulo ng nerbiyos. Kaya ang hyperglycemia na dulot ng type 1 diabetes, type 2 diabetes, at pre-diabetes, pati na rin ang hyperinsulinemia na lumilitaw ilang taon bago pa man magsimula ang pre-diabetes, ay maaaring magdulot ng peripheral neuropathy. Ang hyperglycemia ang problema. Ang matagal na mataas na asukal sa dugo o ang paulit-ulit na pagtaas ng asukal sa dugo sa tuwing kumakain ka ng hindi angkop na pagkain para sa iyo ay nag-glycate sa mga protina sa myelin sheath ng maliliit na nerbiyos sa iyong mga ekstremidad. At habang mas mahaba ang isang ugat, mas malamang na maapektuhan ito. At kapag nag-glycate ka ng iyong myelin sheath, dumarating ang iyong immune system at nagmamasid ang iyong mga macrophage. At sinisimulan nilang sabihin, "Oy, hindi ito mukhang tama. Hindi dapat may glycated na protina dito." At kaya sinisimulang nilang phagocytize ang myelin sheath. Nilalamon nila ito at talagang sinisira ang dulo ng iyong nerbiyos. At kaya nagkakaroon ka ng perpektong bagyo ng hyperglycemia na humahantong sa glycation. At saka nalilito ang iyong immune system dahil may kakaibang glycation sa isang protina na hindi dapat naroon. Talagang sinisimulang atakihin yon ng iyong immune system. Muli, sa talamak at hindi naangkop na pamamaga, na siyang pangalawang malaking sangay nito, magsisimula kang magkaroon ng pamamaga sa paligid ng mga arterya. At nalilito ang iyong immune system dahil sa lahat ng pamamaga na ito sa bawat sulok, sa lahat ng oras, araw-araw. Kaya sinisimula ng iyong immune system na atakihin ang mga bahagi ng iyong katawan na hindi naman dapat. At sa ilang tao, ito ay nagpapakita bilang Hashimoto thyroiditis. At sa ilang tao, lumilitaw ito bilang lupus, bilang syndrome ni Sjögren, o bilang iba pang mga autoimmune na kondisyon, o bilang diabetes tipo 1, na apektado ang mga beta cells sa pancreas.
Ngunit sa ilang tao, nagsisimulang atakihin ng iyong immune system ang iyong maliliit na nerbiyos sa labas ng iyong katawan. Kasama rito ang iyong mga binti at braso. At sinisira nito ang selula. At marahil ay narinig mo na ang tungkol sa pananakit ng multo ng Gall-Amay. Kaya kung ang isang tao ay naputol ang braso o binti dahil sa trauma o dahil sa matinding hindi na kontrol na diabetes, maaari pa rin siyang makaramdam ng pananakit, tinatawag na phantom pain, sa paa na wala na roon. At kaya malalaman natin mula sa halimbawang ito na ang pananakit ng nerbiyos ay madalas na sanhi ng kawalan ng signal. Dahil ang iyong mga nerbiyos mula sa pinakamaliit na daliri ng paa, sa pinakamalaking daliri ng paa, hanggang sa iyong mga binti, ay palaging nakikipag-ugnayan pabalik-balik sa iyong utak. Sa madaling sabi, pagpapalitan lang ng senadoryas na, okay. Kaya kung hindi nakakatanggap ang utak mo ng senyales na, ayos, mula sa daliri ng paa mo, dahil sa hyperglycemia o sa matagal na hindi angkop na pamamaga sa tugon ng immune system na sumire sa nerbiyos na yun, sa isang punto, ipinapahayag ito ng iyong katawan bilang pananakit. Bagaman walang teknikal na mali sa isang paang pinutol, hindi na ito umiiral at hindi ka nito masasaktan. Patuloy ka pa ring nakakatanggap ng senyales ng pananakit. At magkakasamang gumagana ang lahat ng ito upang humantong sa peripheral na neuropathy. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagsusuri na kailangan mo. At kaya 70% ng mga pagsusuri na kailangan mo ay nasa itaas mismo ng listahang ito. At pagkatapos ay tatalakayin ko ang mga hindi gaanong karaniwan at mas esoteryong sanhi. Kaya kailangan mo ng pagsusuri ng hemoglobin A1C. Kailangan mo ng C-peptide. Kailangan mong ipacheck agad ang dalawa para malaman kung ano ang kalagayan ng iyong glycemia, hindi ba? Upang makita kung ano ang kalagayan ng iyong pre-diabetes, hyperglycemia, at type 2 diabetes. Nasaan ka na? At saka mo na maaaring simulan itong baligtarin. Kailangan mo ng kumpletong panel ng metabolismo. Kailangan mo ng pagsusuri ng ihi. Kailangan mo ng kumpletong bilang ng dugo na may pagkakaiba-iba ng mga puti at pulang selula. Kailangan mo ng erythrocyte sedimentation rate o SED rate at ng C-reactive protein na pagsusuri ng dugo. Kailangan mong ipacheck ang antas ng bitamina B12 dahil isa ito sa mga bagay na maaaring magdulot ng peripheral neuropathy o magpalala ng iyong peripheral neuropathy na sanhi ng ibang dahilan. Kailangan mo ng kumpletong panel ng thyroid. Kailangan mo rin ng pagsusuri ng gamma-glutamyl transferase sa dugo. Kailangan mo rin ng hepatitis panel. Minsan, ang mga taong may talamak na hepatitis na hindi pa na-diagnose, natutuklasan lamang ito kapag pumupunta sila sa doktor na nagrereklamo ng pagsusunog sa kanilang mga paa, daliri ng paa, at mga binti. At ganoon natutuklasan ang hepatitis. Kailangan mo ng pagsusuri sa laboratorio para sa sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, na isang pagsusuri para sa syphilis. Ang syphilis ay ang dakilang tag-apang gayahin. Maaari itong magpakita ng halos anumang sintomas. Isa na rito ang peripheral na neuropathy. Kailangan mong sumailalim sa pagsusuri ng mabibigat na metal. At karaniwan, may 2 panel sa pagsusuri ng mabibigat na metal. Kaya humingi ka sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng parehong panel para matukoy mo ang anumang pagkalason na maaaring mayroon ka. At pagkatapos, sa labas ng laboratorio, maaari kang sumailalim sa mga electrodiagnostic na pagsusuri at maging sa biopsiya ng nerbiyos at balat. Tinitingnan ang maliliit na hibla ng nerbiyos sa mga biopsiyang yun. Malamang hindi mo matatapos ang buong listahan. Malamang makikita mo ang dahilan ng iyong peripheral neuropathy sa itaas na bahagi ng listahang ito. Ngunit kung hindi matukoy ng iyong doktor ang sanhi, maaari mong ipagpatuloy ang pagdaan sa listahang ito hanggang sa nagawa mo na ang lahat ng ito. Kaya pagkatapos ng lahat ng yon, ano nga ba talaga ang gumagana? Ano nga ba talaga ang nakakatulong sa peripheral neuropathy? At maraming pag-aaral ang nagpapakita nito. Nasa show notes sa ibaba ang mga link sa lahat ng pananaliksik na ginamit ko sa paggawa ng video na ito. Ayaw kong bulag kang maniwala sa akin o sa sinuman. Gusto kong suriin mo ito ng mag-isa. Kaya narito ang mga bagay na talagang pinakakatulong. At sisimulan ko sa mga hindi malamang makakatulong. At pagkatapos ay tatalakayin ko ang mga bagay na makakatulong sa 80 o 70% ng mga taong may peripheral neuropathy. Kaya siguraduhin mong nakakakuha ka, sa iyong Jetaman o sa pamamagitan ng suplemento, ng isang mahusay na pinagkukunan ng lahat ng bitamina B.
Ito ay lubos na mahalaga, ayos ba? Kailangan mo talaga yun para sa maayos na paggana ng mga nerbiyos. Mahalaga na masiguro mong nakakakuha ka ng sapat na magnesio at potasa, sa pamamagitan man ng iyong dieta, suplemento, o pareho. Tinitiyak na nakakakuha ka ng sapat na bitamina D. At kung kukunin mo ang suplementong bitamina D, mas mainam na gumamit ng bitamina D3 kaysa bitamina D2. At saka siguraduhing nakakakuha ka ng sapat na omega-3 fatty acids, mas mabuting nasa iyong dieta. Ngunit kung kailangan mong uminom ng kapsula ng omega-3 fatty acid, nasa sayo ang desisyon. Mas gusto kong kumain ka ng tunay na pagkain para makuha mo ang iyong omega-3, bitamina D, potasa, at magnesio kaysa uminom ka lang ng suplemento at baliwalain ang iyong dieta. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang bagay na tiyak na magpapabagal, magbabaliktad, o ganap na magpapagaling ng peripheral neuropathy sa karamihan ng mga tao. Ngayon, magkakaroon ng mga eksepsyon kung mayroon kang isa sa mga kakaibang dahilan na nabanggit ko kanina. Ngunit para sa 80 o 70% ng mga tao na may hyperglycemia, may talamak at hindi angkop na pamamaga, at may nalilitong sistema ng imyon, ito ang tatlong pangunahing sanhi ng karamihan ng pananakit ng iyong mga peripheral na nerbiyos. At gayon, dieta, talagang kailangan mong unti-unti o mabilis, depende sa tindi ng iyong mga sintomas, baguhin ang iyong dieta mula sa anumang kinakain mo ngayon patungo sa isang napakababang carbohydrate na dieta. Kailangan mong alisin sa iyong dieta ang lahat ng asukal, parehong idinagdag at natural, dahil pinapataas nito ng husto ang iyong asukal sa dugo. Kailangan mong alisin sa iyong dieta ang lahat ng butil, trigo, bigas, oats, mais, at lahat ng iba pang butil. Dahil agad itong nabubuwag sa asukal, na nagpapataas ng iyong asukal sa dugo. Tandaan mo ba ang hyperglycemia? Kaya kung kumakain ka ng low carb, ayos lang sa akin. Kung kumakain ka ng keto diet, gagana rin yun. Kung kumakain ka ng carnivore diet, gagana rin yun. Kaya ang iyong dieta ang pinakamahalagang bagay na maaari mong baguhin upang makatulong mabawasan ang iyong mga sintomas ng peripheral na neuropathy. At saka ang pag-aayuno. Kung mayroon kang katamtaman hanggang malubhang sintomas ng peripheral neuropathy, kailangan mong palawakin ang iyong araw-araw na pag-aayuno. Kailangan mong dagdagan ang 8 oras na pag-aayuno habang natutulog ka sa 14 hanggang 20 oras na pag-aayuno kada araw. Kapag umabot ka ng 14 na oras kada araw, at gagawin mo yon ng ilang sandali, mapapansin mo na may pagbuti. Kapag mas mataas mong itinaas ito sa 16, 18, o 20 na oras, mas mabilis mong mapapansin ang pag-unlad. Ngayon, tandaan na ang mga nerbiyos ay napakabagal. Ang mga nerbiyos ay napakabagal muling tumubo. Kaya sa hyperglycemia, nagdudulot ito ng glycation at pagkatapos ay pumapasok ang iyong mga phagocyte at sinisira ang isang maliit na dulo ng nerbiyos sa iyong daliri o paa. Kaya nakakaranas ka ng pananakit dahil sa peripheral neuropathy doon. Ang paglipat sa low carb, keto, o carnivore ay hindi nito maayos iyon ng magdamag. Kakailanganin ng ilang linggo o buwan para muling tumubo ang ugat na iyon at mahanap ang kabilang dulo na nawala dahil naputol ito. Kaya huwag mong asahan ang resulta ng magdamag. Hindi ganoon gumagana ang katawan ng tao pagdating sa pisyolohiya ng mga nerbiyos. Ang mga nerbiyos ay muling tumutubo ng napakabagal. Maaaring tumagal ito ng ilang buwan. Ngunit kung nakararanas ka ng matinding peripheral neuropathy, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo na kung may anumang makakapagpabuti rito, sulit na maghintay ng kaunti para makamit ang pagbuti. Talagang may kilala akong mga tao na dati nang nagpakamatay dahil sobrang tindi at nakakapagpahina ng kanilang kakayahan ang kanilang peripheral neuropathy. Sulit ang paghihintay para mabawi ang peripheral neuropathy.